Welcome guys to our YouTube channel. Again, this is Sir Tommy na laging happy at busog ang tummy. For today's video, we will talk about paano malalaman kung ang isang work online ay isang legit or scam. Ang paghahanap ng trabaho online kasi ay risk or parang sugal na minsan hindi ka sure kung legit o scam. Pero paano mo masisigurado na kahit papaano papunta ka dun sa legit? Number one, syempre yung too good to be true ang salary at commission. Too good to be true, salary. Ibig sabihin nun, marami silang ino-offer na malalaking halaga, pero pag actual na, very impossible. Number two, walang company website. No! God, please, no! No! Website. Importante ang website kasi sa US at saka sa iba-ibang bansa. Pag wala kang website, ibig sabihin nun, kumbaga, hindi ka na nga lang startup bilang company. Para kang nagwa-wonder bilang company. Kumbaga, palutang-lutang yung status mo. Dapat meron kang website para malaman ng ibang tao kung ano yung abouts, yung services mo, di ba? So, importante yun kasi wala kang tinatago. Next, syempre, pag yung address niya wala sa Google Map. Oh my God! Wow! And then, pag walang office address ang isang company at hindi nakikita sa Google Map, so may potential na scam kasi pwedeng VPN lang ang gamit nila para makapag-work sa ibang lugar. Hep. Pag pinagbayad ka ng payment and may VPN pa, nako, wag yan. Work nila is United Kingdom. They use VPN to prove na parang nasa UK sila using VPN, pero hindi naman talaga. Let's say nasa ibang lugar sila like other Asian countries na pwedeng nangi-scam ganyan. So minsan meron silang ginagawa, nag-a-ask sila ng process payment, tapos ikaw yung ipina-front nila. So very dangerous. Eto pa guys i-consider din natin yung grammar nila, kung professional ba yung pakikipag-communicate nila sa inyo. Kunwari, thank you. Imbes na yung U nila is YOU, nagiging letter U lang, parang text literally. And then they're using email. So, syempre, we consider that. So, unprofessional communications naman, kapag syempre, parang nakikipag-usap lang sa text via email. So, you always make sure na they know professional language. Meron kasi tayong tinatawag na professional language So, importante na you check on those cues. Hoy! Nga pala, pag walang contract at walang independent contractor agreement, X yan. Pag walang contract or walang independent contractor agreement, unclear, okay? Very vague, malabo. Paano kayo magsisimula nang hindi nyo alam kung anong sisimulan ninyo? Like walang job description, walang salary, walang payment method, walang policies and terms. Okay lang ba na kunin nila ang too many personal information? Kagaya ng bank account number, birthday, at kung ano-ano pa. Parang X yan. Huwag kang papayag syempre na tanungin nila lahat ng information mo, like too personal information, like hindi ka pa nga na-hire, tinatanong na nila yung bank account mo. Tapos sasabayan pa ng birthday mo, kung saan ka pinanganak. Hindi naman na importante yun sa sa career. Hep. Tapos, wala nang virtual interview. Start ka na agad. Wait a minute! Yung mga virtual interview, importante yan. Kasi kung bigla ka nalang mag-i-start na hindi ka man lang in-interview, na hindi ka man lang nakapagtanong sa kanila, yun. So, dapat
may chance kang magtanong, di ba? O kaya may chance silang i-explain kung sino sila. Okay? Magtaka ka din pag tinatanong nila yung personal account mo kung pwede bang gamitin para sa business nila. Kunwari, PayPal account. Pwede bang dun i-process yung payment? No, no, no. Minsan dyan, tatanungin pa nila kung pwede ba nilang gamitin yung account mo to process payment, parang PayPal. Nako, hindi pwede yun kasi pag nangyari yun, ikaw yung parang hahantingin ulit. Yun nga yung sinasabi ko kanina, di ba? And then, very long and unpaid training. Kunwari, more than 2 weeks, tapos 1 month kayo nagte-training, tapos hindi pa bayad. Aba, magtanong ka naman na. Aba. 2 weeks ang training tapos hindi bayad? Huwag ganun. Tapos, once a month yung payment. Siyempre, pwede nilang, I don't know, they can create stories para hindi ka pasweldohin. So, make sure weekly or bi-monthly, kahit 2 beses sa isang buwan. Okay, importante yun to test also how they pay. Importante yan. Oops! Walang company email at walang email signature. Importante ang website kasi sa US at saka sa iba-ibang bansa. Pag wala kang website, ibig sabihin nun, kumbaga, hindi ka na nga lang startup bilang company. Para kang nagwa-wonder bilang company. Kumbaga, palutang-lutang yung status mo. Experience it for the first day and then you can discern kung totoo, kung legit, kung sincere, kung yung process walang aberya, walang fishy. Okay? It doesn't smell fishy, ganyan. Parang may mga nakakapagtaka, di ba? So, always make sure na assess every detail para hindi ka maloko. Okay? Importante din na tignan mo na kagad yung background ng company kung may reviews sila na hindi sila nagbabayad. Most likely, totoo yun. Kasi pag nag-review naman ng mga tao, syempre, name nila yung naka-risk doon. So, pag nag-review sila and yun ang sinabi nila and yun yung totoo, most likely, either 10% of that is true. So, magtanong ka din, okay? And then, make sure to have your Google search confident. Kaibigan mo dapat yan. Lagi ka dapat nagtatanong. Okay, importante yan. Ngayon, kung meron kang community, like sa Facebook, mayroong mga groups ang mga nasa Upwork, ang mga nasa onlinejobs.ph, mga work from home VAs, merong group, ganyan. Pagka pwede ka magtanong doon, okay lang din naman. Okay lang din naman magtanong, but don't disclose, don't give too much information kasi baka naman may mga employer din na nandoon. So, always make sure na you are, kunwari, mayroon kang tinatanong, legit ba itong company na to? And then, one of the staff pala is nandoon, and then kunento nila sa boss, ganyan. O, edi, baka akala pa nila, di ba? Unless you pose as an anonymous one. But, importante na hindi ka naman maninira. So, maganda pa din na you have to understand kung paano nakakasiguro na ang work ay secured, safe, or legit.